Paumanhin po Lola, business class po ito. Pakibalik po sa economy class seat nyo. Boses ng batang flight attendant. Malinaw pero malamig. Umalingaw-ngaw sa loob ng business class cabin. Mabilis na dumaan ang kanyang tingin. Ang babaeng nakatayo sa harap niya. Tumigil sa lumang Ilday. Kumupas na sa paglipas ng panahon. Ang simpleng kasuotan na yon. Tila hindi bagay sa marangyang kapaligiran. Sa paligid. Ang babae mga 70 taong gulang ay maliit ang pangangatawan. May mabait na mukha. Ngunit nagpapakita ng kakaibang kalmado. Hindi siya sumagot, tahimik lang na iniabot ang tiket na hawak niya. Ngunit ang kanyang katahimikan, lalo lang ikinainis ng flight attendant. Naiintindihan niyo po ba ang sinasabi ko? Hindi ito lugar para sa katulad mo. Diniin niya. Sinadyang lakasan ang boses. Para makuha ang atensyon ng ibang pasahero. Mga tingin sa loob ng business class cabin. Nagsimulang tumingin sa babae. May mga mausisa, may mga nangungutya. At ang iba naman ay naghahanap ng kaunting libangan sa mahabang biyahe. Ilang mga pigil na tawa. Nagmula sa mga nakapaligid na upuan. Nanatiling nakatayo ang babae. Mahigpit na hinawakan ng kanyang payat na mga kamay ang tiket. Na parang takot na maagaw ito anumang oras. Ngunit ang kanyang mga mata. Ang malalalim na matang iyon. Nakatitig lang sa flight attendant, walang pag-aalinlangan. Tingnan mo nga yung suot mong Ilday, pagpapatuloy ng flight attendant. Sa pagkakataong ito ay sadyang mapang-uyam. Siguradong sa ukay-ukay mo lang nabili yan. Mukhang mas mahal pa ang isang meal dito kaysa dyan sa suot mo. Dahan-dahang kumurap ang babae. Na parang walang epekto sa kanya ang mga salita. Ngunit bahagyang nanginig ang kamay niyang may hawak ng tiket. Namuti ang kanyang mga buko dahil sa mahigpit na pagkakahawak. Paumanhin po, sabi niya ng mahina, halos pabulong. Sinusundan ko lang po ang instructions, ito po ang upuan ko. Ngumisi ang flight attendant. Kung ipipilit mo pa rin ang pag-upo dito, tatawagin ko ang kapitan. At maniwala ka sa akin. Hindi maganda ang kalalabasan nito. Nagtawanan ang mga tao sa paligid. May ilan pang naglabas ng kanilang mga telepono para i-record ang pangyayari. Pero hindi natinag ang babae. May kakaibang kinang ang kanyang mga mata ngayon. Parang pagtitimpi. Na may halong nakatagong lakas. Sige. Matigas na sabi ng flight attendant, may mapanghamong ngiti sa kanyang mukha. Hayaan nating ang kapitan ang magdesisyon. Paprobaran ko sa lahat. Kung sino ang mali. Tumalikod ang flight attendant. At naglakad palayo, hindi namamalayan. Ang bawat hakbang niya ay papunta sa isang bagyo. Na hindi niya inaasahan. Mabilis na naglakad ang flight attendant papunta sa likod ng cabin. Kung saan naroon ang intercom para tawagan ang kapitan. Makikita sa kanyang mukha ang pagmamalaki na may halong paghamak. Pakiramdam niya ay tama ang kanyang ginawa. Pinoprotektahan ang antas ng business class. Lugar na nakalaan para sa mga karapat-dapat. Nakakainis talaga, bulong niya habang nagdadyal, isang taong nakasuot ng ganyang lumang Ilday. Paano makakaupo dito? Siguradong bumili ng economy ticket tapos pumuslit dito. Samantala, mas lalong naging tensyonado ang atmosphere sa cabin. Mukhang naiinis ang ilang mga pasahero. Hindi dahil sa nakikisimpatya sila sa babae, kundi dahil naistorbo ang kanilang tulog o trabaho. Isang lalaking nakasuot ng mamahaling suit na nakaupo malapit. Bumuntong hininga ng may pagkainis. Bakit hindi nila tapusin na lang ito agad? Sayang lang ang oras. Isa pang babae naka-eleganteng damit. Sumulyap sa matandang babae. At bumulong sa kanyang kasama. Tama ang flight attendant, tingnan mo nga yang Ilday. Nakakahiya siya sa buong business class cabin na ito. Samantala, tahimik pa ring nakaupo ang matandang babae sa kanyang upuan. Ang lumang Ilday, na may mga gusot na sinulid, nakatabon sa kanyang maliit na katawan. Ngunit ang kanyang mga mata, kahit medyo pagod, nanatili pa ring kalmado, na parang sanay na siya. Humarap sa mga mapangmatang titig. Ilang minuto lang ang lumipas. Bumukas ang pinto sa pagitan ng business class cabin at ng cockpit.
Pumasok ang kapitan. Isang matangkad at nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nakaayos na uniforme. Seryoso ang kanyang mga mata. Sinuri ang cabin ng mga pasahero. Bago tumigil sa matandang babae. Anong nangyayari dito? Tanong niya mababa at otoritatibo ang boses. Nagmadali ang flight attendant at bumulong. Kapitan. Ang babaeng ito ay walang business class ticket. Pero nagpupumilit na umupo dito. Pinakiusapan ko na siyang bumalik sa tamang upuan niya. Pero ayaw niyang makipagtulungan. Kumunot ang noo ng kapitan at lumapit sa babae. Tumayo siya ng diretso sa harap niya. Tiningnan siya mula sa itaas pababa nang may matigas na ekspresyon. May ticket po ba kayo para sa upuang ito? Tanong niya matatag at matigas ang boses. Hindi agad sumagot ang babae. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang lumang handbag. At kinuha ang isang gusot na tiket sa eroplano. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang inaabot ang tiket sa kapitan. Ngunit nanatili pa ring kalmado ang kanyang mga mata. Kinuha ng kapitan ang tiket at mabilis na tiningnan ang impormasyon. Pero, nang dumapo ang kanyang mga mata sa linya na nagsasaad ng klase ng upuan, kumunot ang kanyang mga kilay. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkagulat tungo sa pagkalito. At pagkatapos ay sa takot. Isang nakakabinging katahimikan ang bumabalot sa business class cabin. Nakatayo ang flight attendant sa tabi niya. Sinubukang silipin ang balikat ng kapitan. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Kapitan, may problema po ba? Tanong niya nang may pag-aalinlangan. Hindi sumasagot, humarap ang kapitan sa babae. Ang kanyang mga seryosong mata ngayon ay puno ng pagsisisi at pagkabalisa. Yumuko siya halos nauutal habang nagsasalita. Lola, kayo po ang founder ng airline na ito. Ang mga salitang iyon ay parang kulob sa loob ng business class cabin. Napanganga ang ilang mga pasahero. Agad na tumigil ang ilan sa pagre-record ng video. Biglang naging mabigat ang hangin na halos hindi makahinga. Founder ulit ng flight attendant, nanginginig ang boses. Lumingon siya para tingnan ang matandang babae. Natahimik pa ring nakaupo. Ngunit ang kanyang mga mata ay hindi na malumanay gaya ng dati. Ang kanyang mga mata ngayon ay matalim, malamig at makapangyarihan. Lola, pagpapatuloy ng kapitan ng may pagmamadali. Hindi ko po talaga alam na narito kayo sa flight na ito. Patawad po sa kawalan ng respeto. Ang flight attendant ngayon ay nakatayo na parang estatwa. Nagsimula niyang mapagtanto ang kanyang pagkakamali. Pero hindi niya alam kung ano ang gagawin para maayos ang sitwasyon. Nauutal siya. Hindi ko alam kung sino kayo. Mahinang nagsalita ang matandang babae. Pero ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong cabin. Parang isang hatol. Kung hindi ako ang founder, sa tingin mo ba ay tama na insultuhin mo ako? Natahimik ang buong business class cabin. Ang mga pasaherong tumawa kanina ay yumuko, iniiwasan ang kanyang tingin. Pero wala siyang pakialam sa kanila. Diretso siyang tumingin sa flight attendant, naghihintay ng sagot. Wala nang masabi ang flight attendant. Nanginginig ang kanyang mga binti na parang hindi na siya kayang tumayo. Napagtanto niya na ang kanyang mga mapang-uyam na salita at mapanghamak na kilos ay nag-iwan ng mansa na mahirap burahin. Nagsisimula pa lang ang bagyo. Nahulog ang business class cabin sa isang mabigat na katahimikan na parang lahat ng hangin ay sinipsip palabas ng espasyo. Mga nagtatakang tingin pabalik-balik sa pagitan ng kapitan, flight attendant at matandang babae. Tahimik pa ring nakaupo ang matandang babae, ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang kandungan. Nakatingin ng diretsyo, walang bahid ng pagkataranta. Ang kanyang kalmado ay parang isang matalim na talim na hinihiwa ang atmosfera. Ang kapitan na kanina lang ay nasa pinakamakapangyarihang posisyon sa flight na ito, ngayon ay nakatayo na nakayuko sa harap niya. Lola, taos puso po akong humihingi ng tawad. Kasalanan po namin ito. At ako po ang mananagot ng buo. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang lumagusot, ngunit maayos na yoday. Yumakap sa kanyang maliit na katawan.
Ngunit bawat hakbang na kanyang ginawa, tila yumanig sa buong cabin. Anong pangalan mo, tanong niya sabay harap sa flight attendant. Mahina ang kanyang boses, ngunit matalim na parang kutsilyo. Nagulat ang flight attendant at hindi nag-angat ng tingin. Oo po, ang pangalan ko po ay Tuy. Nanginginig ang kanyang boses. Ang mga salita ay lumabas ng hirap. Tuy, inulit ng babae ang kanyang pangalan, na parang gusto niya itong iukit sa hangin. Tuy, sa tingin mo ba ay may karapatan kang hiyain ako? O kahit sinong ibang pasahero? Hindi ko po alam na kayo po pala ay... Sinubukan ni Tuy na ipagtanggol ang sarili. Pero paunti ng paunti ang kanyang boses. Na parang alam niya mismo na hindi sapat ang dahilan na yon para kumbinsihin. Hindi mo alam kung sino ako. Pero yon ba ang dahilan para hamakin mo ako? Kung isa lang akong ordinaryong tao. Sa tingin mo ba ay tama ang ginawa mo? Matigas ang kanyang boses, bawat salita, bawat pantig. Parang isang maso na humahampas sa konsensya ni Tuy. Ang iba pang mga pasahero ay nagsimulang hindi mapakali. Ang ilan na kanina ay tumawa o nag-video. Nang masaksihan nila ang pang-iinsulto ni Tuy. Ngayon ay nakayuko, nakatitig sa kanilang mga mukhang namumula sa kahihiyan. Isang lalaki na noong una ay tila nairita sa kanyang presensya. Ngayon ay nagsalita ng may pag-aalinlangan ako. Humihingi ako ng paumanhin dahil hindi ako nakialam ng mas maaga. Hindi ko po talaga alam na kayo pala ay isang taong ganito. Lumingon ang babae para tingnan siya. Bahagyang lumambot ang kanyang mga mata. Hindi mahalaga na hindi mo alam kung sino ako. Ngunit dapat mong malaman na ang sino man. Kahit na nakasuot ng lumang doday o nakaeleganteng damit, ay nararapat na tratuhin ng may respeto. Yumuko ang lalaki at wala nang sinabi pa. Humarap siyang muli kay Tuy. Gaano katagal ka ng flight attendant? Halos 3 taon na po, lola, nauutal na sagot ni Tuy. 3 taon, pag-uulit niya na parang nag-iisip. Sa 3 taon na yon, ilang tao na katulad ko ang iyong nainsulto? Ilang tao ang nagtiis ng iyong paghamak? Dahil lang sa hindi sila akma sa imahe na sa tingin mo ay karapat-dapat. Hindi sumagot si Tuy. Nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanyang mukha. Pasensya na po, lola, humihikbi niyang sabi. Hindi ko po sinasadya, hindi ko po inisip na. Hindi mo inisip na mali ito. O hindi mo lang inisip na ako ang magiging dahilan para magsisi ka. Pinutol niya ang kanyang sasabihin. Hindi malakas ang kanyang boses, ngunit puno ng otoridad. Kaya hindi magawang tumingin ni Tuy sa kanyang mga mata. Nakialam ang kapitan, sinusubukang pakalmahin ang sitwasyon, lola. Aayusin po namin ito agad. Isususpindi po ang flight attendant na si Tuy. Pagkalapag po ng eroplano, nangangako po kami na magpapataw ng narapat na parusa. Itinaas ng babae ang kanyang kamay para patahimikin siya. Hindi lang dahil sa akin na kailangan niyong magbago. Ang kailangang baguhin ay ang buong paraan ng inyong pagtatrabaho. At ang pag-iisip ng mga tauhan ng airline na ito. Lumingon siya at tiningnan ang bawat tao sa cabin. Hindi lang si Tuy, kundi pati na rin ang mga pasaherong nanahimik o tumawa. Lahat tayo ay nabubuhay sa isang lipunan kung saan napakadaling husgahan ang iba batay sa panlabas na anyo. Ngunit ngayon gusto kong ipaalala sa inyong lahat ang isang bagay. Ang paggalang ay hindi pribilehiyo ng mayayaman, maganda o matagumpay. Ang paggalang ay isang pangunahing karapatan ng bawat tao. Muling natahimik ang business class cabin. Walang sinuman ang nangahas na magsalita. Ang kanyang sinabi ay parang isang salamin na nagpapakita sa kaluluwa ng bawat tao. Para makita nila ng malinaw ang kanilang sariling pagkamakasarili at kababawan. Naglakad ang babae papunta sa kanyang upuan. At umupo. Dahan-dahang hinaplos ng kanyang mga kamay ang eday. Nababad sa pagod ng panahon. Ngunit ang kanyang mga mata ay kumikinang pa rin. Matalim pa rin tulad ng isang maliit na apoy na kumikinang. Sapat na upang gisingin ang buong tahimik na espasyo. Nakatayo si flight attendant Tuy na parang na-estatwa. Alam niyang hindi pa tapos ang bagyong ito, kundi simula pa lamang. Para sa hindi maiiwasang pagbabago, mabilis na bumalik ang kapitan sa cockpit para ipagpatuloy ang kanyang mga tungkulin.
Pero bago siya umalis, yumuko siya ng malalim sa matandang babae. Wala na siyang sinabi pa. Ngunit ang kilos na iyon ay naglalaman ng parehong pagsisisi at paggalang. Nakatayo pa rin doon si flight attendant Toy. Nanginginig ang mga binti, naluluha ang mga mata. Tahimik niyang pinagmasdan ang maliit na figura ng matandang babae. Nararamdaman na ang lakas ng babae ay wala sa kanyang hitsura, kundi sa kanyang kahinahunan at matatalas na salita. Ang mga nakapaligid na pasahero unti-unting bumalik sa kani-kanilang mga upuan. Ngunit ang atmosphere sa kabin ay nanatiling mabigat. Ang ilan ay palihim na sumusulyap sa matandang babae. Wala nang pangungutya, kundi may paggalang na may halong kahihiyan. Lola, nauutal na, sabi ni Thoy. Ngunit napakahina ng kanyang boses kaya hindi ito marinig ng maayos ng matandang babae. Huminga siya ng malalim. Sinusubukang kumalma at humakbang palapit sa matandang babae. Lola, patawad po talaga. Hindi ko po alam kung sino kayo at hindi ko po sinasadyang saktan kayo. Dahan-dahang tumingala ang matandang babae para tingnan siya. Humihingi ka ba ng tawad dahil hindi mo alam kung sino ako? O dahil mali ang iyong ginawa? Natigilan si Tui sa tanong na yon. Hindi niya alam kung paano sasagot. Parang nabara sa lalamunan niya ang mga paliwanag. At nakatayo lang siya doon, nakayuko, tahimik. Alam mo ba kung ano ang pinakamasakit para sa akin? Hindi pagpapatuloy ng matandang babae, mahina at banayad ang boses. Hindi ang mga sinabi mo, kundi ang katotohanan. Na talagang naniniwala kang may karapatan kang sabihin ang mga salitang iyon. Dahil lang sa nakasuot ako ng lumang euday. Nakinig ng mabuti ang mga pasaherong malapit. Kahit na sinubukan nilang magpanggap na nakatingin sa ibang lugar. Isang dalaga na nakaupo sa malapit na hanay ay biglang tumayo. Nagsalita siya, medyo nanginginig ang boses, ngunit puno ng katapatan. Lola, humihingi rin po ako ng tawad. Ako po ay tumawa po ako kanina. Akala ko po ay nakakatawa. Pero ngayon ay napagtanto ko pong mali ako. Hindi ko po dapat nanahimik at hindi ko po dapat tinawanan iyon. Lumingon ang matandang babae, bahagyang lumambot ang kanyang tingin. Tumango siya ng marahan. Salamat. Ang pagkilala sa pagkakamali ay ang unang hakbang para itama ito. Ang mga salitang iyon ay parang apoy na kumakalat. Isa-isa tumayo rin ang ilan pang mga pasahero. Humihingi ng tawad para sa kanilang kawalang pakialam. Ang kanilang pananahimik o kahit ang kanilang pagtawa kanina. Nagsimulang umiyak si flight attendant Thoy. Sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa takot o pag-aalala, kundi dahil sa tunay na pagsisisi. Yumuko siya ng napakalalim na parang gusto niyang lumuhod. Lola, alam ko pong nagkamali ako. Tatanggapin ko po ang anumang parusa. Ngunit maniwala po kayo. Hindi ko po sinasadyang saktan ang kahit sino. Kahit ang sarili ko. Gusto ko lang pong gampanan ng maayos ang aking trabaho. Pero maliwanag na nabigo ako. Tiningnan siya ng matandang babae ng matagal. Wala na ang galit sa kanyang mga mata. Tanging pagninilay-nilay na lamang ang natitira. Sa wakas sinabi niya, ang mga pagkakamali ay hindi nagde-define kung sino ka, Thoy. Ngunit kung paano mo ito itatama ang magde-define kung sino ka. Unti-unting tumahimik ang kabin. Ngunit wala na ang mabigat na pakiramdam. Sa halip, mayroong isang banayad ngunit malalim na paggising. Bawat tao, mayaman man o mahirap, makapangyarihan man o hindi, o ordinaryo, ay natanto ang isang bagay, paggalang. Ay hindi isang luho, kundi isang pangunahing halaga. Nagpatuloy ang biyahe, ngunit hindi pa tapos ang kwento. Tahimik na bumalik si Thoy sa kanyang work area. Ngunit hindi nangahas na tumingin sa mga pasahero. Mula ngayon alam niyang kailangan niyang magbago. Hindi lang para sa kanyang karera, kundi para sa kanyang sarili. Bumalik ang matandang babae sa kanyang upuan. Ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang lumang euday. Kahit na ang damit na iyon ay nababad sa maraming mapanghamak na tingin at mga pang-iinsulto. Ito ay nananatiling kanyang pinakadakilang pagmamalaki. Sa labas ang langit ay isang malalim na asul. Nagpatuloy ang biyahe, dumadaus-dos sa mga ulap. May dala hindi lamang mga tao,
kundi pati na rin ang malalalim na aral na mananatili magpakailanman. Nang lumapag ang eroplano, unti-unting nawawala ang sikat ng araw sa abot tanaw. Isa-isa nang bumaba ang mga pasahero. Ngunit nanatili ang atmosphere sa business class cabin. Ang kahihiyan at pagkapahiya. Tila walang sinuman ang gustong tumingin ng diretsyo sa mga mata ng matandang babae. Ang taong kanilang nasaktan sinasadya man o hindi. Nakatayo si flight attendant Faye na parang estatwa malapit sa ISO. Sinusubukang iwasan ang tingin ng lahat. Natuyo na ang mga luha sa kanyang mukha. Ngunit sa loob niya ay isang magulong bagyo. Pakiramdam niya ay maliit at walang kwenta. Sa harap ng babaeng iyon, ang kanyang dating hinahamak. Dahil lamang sa kanyang simpleng anyo, Faye tawag ng kapitan dahilan para mapatalon si Thuy. Lumapit siya, seryoso pa rin ang mukha. Ngunit medyo lumambot ang kanyang tingin. Maghanda ka. Rerepasuhin ng management ang iyong kaso. Pagkatapos kong mag-report. Pero bago mangyari iyon, gusto kong pag-isipan mong mabuti ang lahat ng nangyari ngayong araw. Yumuko si Thuy at bahagyang tumango nang walang sinasabi. Bumalik ang kapitan sa matandang babae. At yumuko ng malalim na parang humihingi ulit ng tawad. Walang sinabi ang babae. Tumango lang ng bahagya. At pagkatapos ay umalis na ng eroplano. Nang may mabagal ngunit matatag na mga hakbang. Ang lungsod sa isang maliwanag na umaga ng tagsibol. Malambot na sikat ng araw ang sumisikat sa mga bintana ng gusali. Headquarters ng airline. Sa loob ng maluwang na opisina. Ang matandang babae. Si Ginang Huang Mai ay nakaupo sa kanyang mesa. Sa ibabaw ng mesa ay may isang frame ng larawan na naglalaman ng isang lumang euday. Isang simbolo ng mga mahirap na taon na kanyang tiniis para maitayo ang airline. Mula sa wala, Ginang May naghihintay po sa labas. Sabi niya ay inimbita niyo raw po siya ngayon. Ang boses ng sekretarya ay nanggaling sa pintuan. Papasukin mo siya. Bumukas ang pinto at pumasok si Thuy. Hindi na siya nakasuot ng kanyang uniforme bilang flight attendant. Kasing gara ng dati. Kundi nakasuot ng simpleng damit. Ang kanyang tingin nang makita niya si Ginang May ay naglalaman ng parehong paggalang at kaunting pag-aalala. Magandang araw po, Ginang, mahina at magalang na sabi ni Thuy. Tumango si Ginang May at itinuro ang upuan sa harap niya. Maupo ka. Natanggap ko ang iyong sulat. Nagsalita si Ginang May. Malumanay pa rin ang kanyang tingin ngunit hindi gaanong seryoso. Gusto kong marinig ito mismo mula sa iyo. Ano ang natutunan mo mula sa pangyayaring iyon? Umupo si Thuy ng tuwid at huminga ng malalim. Ginang, ang araw na iyon ay isang turning point sa aking buhay. Noong una akala ko na ang parusang ibinigay mo sa akin ay hindi patas. Ngunit pagkatapos kong pag-isipan ito, napagtanto ko na ako mismo ay naging hindi patas sa napakaraming tao. Huminto siya, ang kanyang mga mata ay may bahid ng lungkot. Sumali ako sa mga kurso sa psikolohiya at customer service. Naglaan din ako ng maraming oras sa pagbobuluntaryo. Nakikipagkita sa mga taong minamaliit ng lipunan. Dahil lamang sa kanilang hitsura. Napagtanto ko na lahat ng tao ay karapat-dapat na igalang. Hindi dahil sa kung sino sila, kundi dahil lang sila ay tao. Nanahimik si Ginang May nang matagal, sa wakas ay dahan-dahang tumango. Mabuti na unawaan mo ang pinakamahalagang bagay. Ginang, sabi ni Thuy, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa determinasyon. Hindi ko po hinihiling ang inyong kapatawaran. Gusto ko lang po ng pagkakataon para patunayan na nagbago na ako. Tiningnan siya ni Ginang May. Isang mahinang ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Hindi mo na kailangang humingi ng pagkakataon. Ang pagkakataon ay palaging nasa iyong mga kamay. Ang mahalaga ay kung maglakas loob ka bang sunggaban ito o hindi. Nagsimula si Thuy. Lumahok sa internal training program ng airline, ng kumpanya ng eroplano, at naging inspirasyon para sa mga bagong kawani, mga bagong empleyado. Ang kanyang mga kwento tungkol sa kayabangan at ang aral ng kababaang loob, unti-unting kumalat. Nagiging motibasyon para sa iba upang baguhin ang kanilang mga pananaw sa mga customer at kasamahan.
Samantala patuloy na pinamunuan ni Ginang Mai ang airline. Nang may malinaw na pananaw. Higit kailanman. Ang paggalang ay ang puso ng serbisyo. Nang araw na yon habang paalis si Tuy sa opisina ni Ginang Mai. Huminto siya sa harap ng gusali. At tumingala sa malalim na asul na langit. Ngumiti siya. Nararamdaman na ang kanyang buhay ay tunay na nagbago. At mula noon tinahak niya ang landas ng paggalang at empatya. Natapos ang kwento. Ngunit ang mga aral mula sa nakamamatay na biyaheng iyon ay patuloy na kumakalat na dumadampi sa puso ng marami. Magpakailanman.